Another day, another Chabu mga idol. Ngayon na lang ulit ako nakapag-vlog. So ngayon mga idol, dahil na-miss ko kayong lahat dito sa YouTube channel ko mga idol, ang iba-vlog ko ngayon is yung maturity nung pagbe-breed natin dito sa ating coop. Kasi alam ko matagal na kayong nakasubaybay dito sa YouTube channel ko. So ngayon i-share ko yung naging maturity after years ago. Siguro 4 years na tayo nagchachabu sa mga nakasubaybay sa atin. So ngayon i-share ko yung naging maturity ng ating mga alagang chabo dito mga idol. Tsaka yung mga strategy, so lahat andyan na yan. So yan ang ating i-share ngayon at iba-vlog ngayon mga idol. Kaya yan, tara na, let's go mga idol. Ito mga idol, ipapashare ko kayo dito sa breeding cage ko. Ano ba yung maturity ng pagbabago na ginawa natin dito sa along the way na pag-aalaga natin mga idol. So simulan natin dito, tara dito mami. Kung makikita nyo, pakita mo muna mami isa-isa yung mga naka-pair natin dito. Ito mga idol is, ayan, pure white. Ayan, tapos ito, Benjarong color. And then ito yung mga red, yellow forest. Yan, red and yellow forest. So sa pinakamadaling intindihin, kasi sa Thailand yellow forest tawag nila sa mga wheaten or BBR. So ayan, black breasted red. Ang syempre along the way, syempre dapat natututo tayo sa pag-aalaga ng chabu instead na kumbaga inaaral natin mabuti. Ngayon kasi mga idol, pagka kasi nag-aalaga ka ng mga manok or even syempre magko-concentrate ka sa ganda, sa kulay, tsaka sa bloodline. So ngayon, yun ang ginagawa ngayon natin dito. Nagpo-focus tayo sa bloodline, sa dugo. Yun nga, sa bloodline, sa kulay, tsaka sa ganda ng manok. So, unang-una, bakit sa kulay mga idol? Kasi, kumbaga kasi dapat, especially pagka mag-show ka ng manok or papakita mo yung manok mo, unang-una dapat maganda, malinis or magandang or maayos yung kulay niya. Hindi pwede yung madumi. Mas pangit kasi yun. So, kaya tayo ngayon, nakafocus tayo sa mga ang pinaka-special color ko dito na in-improve ngayon, white and yung mga ganito, pula tsaka benjarong. So ayan, ganyan. Dapat pagka sinabi mong red, red talaga siya. Walang puti dito. Ayan. Walang nahalong puti sa buntot. Ganon. So along the way, dapat sasabay din yung body niya. Dapat syempre gumaganda din yung body. Yung comb, yung Siyempre, hindi naman mangyayari yun pag hindi maganda yung bloodline ng materyales na gamit mo. So yan. Kasi mas lamang mga idol ang malinis na kulay. Kahit saan naman mga idol. Pag maganda yung kulay mo, pag perfect yung color mo mga idol, mas maganda yung mga manok. So, hindi pwedeng puti, naninilaw. Parang gano'n mga idol. So ayan. So ano yung mga dapat natin gawin para hindi kunin ko din itong white. Yan. Huwag mo siyang masyado ibibilad pagka white para hindi may manilaw. Kasi ito, pag binilid ka ng binilad to, ayan. So ayan. Ngayon tayo, nakafocus tayo ngayon sa pagpapaganda at pag-perfect ng mga kulay ng mga chabo natin. Kasi yung bloodline na hawak natin, maganda na Kumbaga, pasok na talagang maganda na galing ng mga Thailand. Ngayon, ano pang dapat kong i-improve? Or anong dapat yung pagpokusan? Siyempre sa mga kulay, mga idol. So ayan, dapat maging malinis ang kulay. Hindi kagaya dati, yung pula ipaparis natin sa puti. Hindi ganon.
Yung puti, ipapalis natin sa pula, parang gano'n. Yung benja, ipapalis natin sa ibang kulay. Since kumpleto na tayo ng materyales, syempre dapat may development dito sa ating cook. Kaya ngayon, yon ang ginagawa ko ngayon mga idol. Pagko-concentrate kung paano mapapaganda or mape-perfect yung kulay nila. Kasi yung body and yung stance niya, sasabayon kasi maganda yung bloodline na hawak natin. So ayan, tingnan nyo itong pula, saka yung white. So ayan. So that ganyan. So kaya kung mapapansin mo mga idol, wala na yung mga tricolor natin, mga ganon. Kung mattled, that maganda yung pattern niya. Kasi hindi lang basta fancy color. So merong standard color kasi na makikita pagka naman ginugol natin. Lalabas yan. Ang standard color ng mga chabu. Ang wala lang ako BTW kasi medyo konti pa lang ang source nandito sa atin. Gusto ko kasi ayoko kasi inbreed. Tsaka pinag-iisipan ko pa kasi yung space natin kulang na. So, kaya ngayon naka-focus ako sa white, sa mga red, yellow forest, and benjarong mga idol. So, ayan. Example, meron pa akong ipapakita mga idol. For example, andito yung mga bagong breeder natin dito, mga idol. Kung papansinin mo, ito, yung mga yellow forest na hen, mga island born to, galing Thailand, yung parents nila. Ayan. So, nililinis natin kulay. Kasi kung papansinin mo, sa kahit even sa Thailand, pag nakita mo kasi mga idol, yung mga show nila doon, naka-per color. So, ibig sabihin, pa-perfectan din or pagandahan din ang kulay kung gaano kaganda. So, siyempre lahat kasi yan ano mo yan, yung fault kasi, pag sinabi kasi fault mga idol, explain ko na din, hindi lang sa kulay, siyempre sa legs din, pag long leg, sa palong, pagka nakatiklop yung palong, kaya nga meron siyang spike, ganyan. Siyempre, importante din yung kulay, yung linis nung kulay nung alaga mo mga idol. Kaya ito yung mga ngayon na dinidevelop natin or ibinibreed natin. Actually, ano na siya eh, well developed na siya kasi island born. Kumbaga, siya yung pinagko-concentrate natin ngayon na paramihin dito ng mga alaga. So yan, ito yung banghen. Banghen na ano natin to, banghen na benjarong. So ayan, ito din, bangri naman. Banghen X Korean Shock pala to mami, pakita mo nga, Banghen X Korean Shock. Ito naman, pakita mo mami, pure bangri. So ayan. So ganun ang focus natin ngayon sa ating mga alaga. So para at least pero meron pa naman akong mga kung file, gano'n. Meron pa naman akong mga color na ang tawag ko fancy color. So yung medyo kakaiba yung kulay niya, magandang tingnan kasi yon mga idol. Kasi, pero, I consider it a fancy color. Ngayon kasi, nagko-concentrate ako sa mga talagang mga show quality. So, syempre, yung nabigyan din tayo ng tip ng mga kasamahan nating veterano sa pag-aalaga ng chabu na dapat malinis yung kulay nung show mong ano. Kung pula-pula yan. Ganyan. Kaya ngayon, doon tayo naka-focus mga idol. Kung puti-puti. So, hindi naninilaw mga idol. Ganon. Kaya very soon mga idol, along the way, ngayon na nagko-concentrate tayo ng todo dito sa ating mga alaga. So, hopefully yung result nung sa bagong ano natin ngayon, bagong strategy dito sa cook, makita. Or sineshare ko naman lagi yung magiging result ng ating ginagawa dito sa ating cook mga idol. Kasi talagang yon ang ano ko ngayon, yung maturity sa pagbe-breed, sa pairing, sa selection. So syempre dapat nag-i-improve, mas natututo tayo mga idol. Hindi yung labo-labo. Kumbaga dati kasi labo-labo, ngayon kasi inorganize na natin yung pag-prepare sa kanila, yung pagka nga pula, pagka puti, benja to benja, gano'n. Hindi na natin nililiko na yung pula to benja, white to ano. So yun mga idol. Kaya yan, gusto kong napa-YouTube ako ngayon para mas ma-explain ko ng mabuti. Kasi before, kasi before nung ano nga,
medyo magulo pa yung selection natin. Ang pinagaganda pa kasi natin noon that time is yung stance ng manok. Yung bloodline ng manok, pinagaganda ko pa noon. Since na-achieve ko na yung mga pula, sa mga nakasubaybay sa atin, alam ko na ano yung project yung red eh. Alam ko, nabanggit ko na dati, gusto ko yung mga red. So, ayan. Ma'am, ipakita na natin yung red doon. So, eto, mga idol, bigyan ko kayo na siya. Eto yung mga red na sinasabi ko before na talagang gusto ko ng red. So, parang yung white before, mga idol, nakita nyo, naparami ko yung white. Ngayon kasi, yung white na sinisimulan ko, mga galing Thailand. So, kaya, para mas maganda. Pero, kung maalala nyo yung mga white ko dito, ang titindi din nun, mga idol. So, ayan. But anyway, ngayon, eto, yung talagang sa breeding selection na nakuha ko na pinakamagandang red. Kasama yung isang red na pinakita natin kanina. So, eto is Yellow Forest na island born to, galing Thailand. Nakukuha ko lang na to na materyales, mga idol. So ayan. Kasi mga idol, ayan, pag mag-show kasi, ang importante talaga diyan yung bukod sa stand, sa palong, yung ganda ng pattern, yung ganda ng kulay mo. So ayan, so that pag-aaralan din natin yan. So yun yung naging maturity natin. Kasi before, mga idol, yun nga, mahilig ako sa mga fancy color, yung 3 color. Parang mga ano, kasi may nagmulat kasi sa akin noon, ngayon nung time na nasasali tayo sa show, na syempre natututo tayo, kaya maganda talaga pumunta kayo sa show, mga idol. Para na ano natin, yung mga standard color, na pag mag-show ka, dapat hindi madumi yung kulay. Dapat yung kulay maayos. So yan. Yan ang ating tip ngayon sa ating kaya tip ko sa inyo ngayon yung maturity nung pag-aalaga natin dito. So ayan, gusto ko lang i-share sa inyo, mga idol, kasi yon, kung na-miss ko din mag-vlog ng mahaba. So ayan, at least ngayon yan na-i-share ko yung natin, yung bagong ginagawa natin dito ngayon. Nakakonsentrate tayo sa kulay. Siyempre, sasabay na stance doon kasi maganda yung bloodline na hawak natin. So, ayan, mga idol. So, hindi lang basta pure Thai, pure ganito. Siyempre, dapat sumabay yung sa purity ng kulay niya, saka yung sa ganda. So, yun, mga idol. But anyway, yun lang muna for today ang ma-share ko, mga idol. Maraming salamat. Don't forget to like and subscribe dito po sa YouTube channel ni Art Vlog. Maraming salamat po. Isang mabilis na video lang para sa inyo, mga idol. So ayan. So mga po, lagi na ako nagre-reels kasi dito sa kay Facebook. So ayan. Follow niyo din po ako doon sa mga nagtatanong din, inquiry. Doon niyo po ako i-message. Same name po dito sa YouTube channel natin. So ayan, doon niyo po ako ma-reach. So yun lang po, maraming salamat and God bless you po, mga idol. Bye-bye!